Okay, magandang umaga po at indoor na naman po ang ating pag-vlog ngayon because of the rain outside. Bagyong Nando, no. Pero paalis naman na po yung Nando mamaya, no. At sa biyaya ng Panginoon bukas magiging maayos at maganda po ang panahon, no. So, about dun sa nangyayari pong kaguluhan sa ating bayan, ito po, nakita ko lang po dito, the only peace na, or should I say, the only one who can bring peace to our bayan is Jesus alone. You cannot expect peace galing sa mga tao. Dahil ako naniniwala po ako ngayon, ito po yung panahon ngayon na napakahirap po magtiwala. Pero ang good news, may nakalagay po sa Biblia. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. And that's true. At least, sabi ni Jesus, I am the truth. Kanino pa tayo magtitiwala? Kundi kay Jesus lang po talaga. Okay? I don't say na parang hindi mo na mahalin ang mga magulang mo. No. What I mean is this. Maski ang mga taong pinaglalagakan mo ng pag-ibig mo ngayon, mahal na mahal mo, one day, magiging cold sila sa'yo. One day, iiwan ka rin ng mga yan. Diba? Kaya, may kasabihan nga dati, magtira ka naman ng para sa sarili mo. And that's true. Dahil si Jesus lang magmamahal sa iyo ng buong buo. Ganyan din po sa kalakaran ng pagtitiwala sa mga namumuno sa gobyerno. We can have their pangako and their promises habang sila ay tumatakbo. Malalaman natin kung gaano sila truly katapat sa kanilang sinumpaang mga salaysay o pangako kapag nakaupo na po sila. Kaya do not expect too much from them. Mas maganda, do not expect anything from them na lang. Okay? Mas maganda. Pag umupo sila, maganda, ipag-pray natin. Let the Lord lead them. Pero ganun pa man po, may mga bagay tayong hindi kontrolado. Ito na po talaga yung panahon na talagang ang hirap magtiwala kahit kanino. Ito, tapatin ko po kayo yung mga, meron pa pong may utang sa akin ng halaga 5,000 mahigit, no? Hindi ko po sinisingil. Pero sabi niya, this coming October, magbabayad daw po siya. Sabi ko sa kanya, kung talagang gusto mong bayaran, noon pa sana. Pero kung babayaran mo sa October, sige. Lalo na po, this coming October po, marami kami mga plano na gawin sa trabaho. Oo, tsaka bibili po kami ng Christmas tree. Ang gusto naming Christmas tree this Christmas, yung puti. Yung para po siyang may snow. At least man lang sa Pilipinas, maranasan natin ng white Christmas, no? Tinapon na po namin yung green na Christmas tree namin eh. Hindi na po siya maganda. Masagwa. Hindi na maganda nakikita. So, ayun. Bago naman. Syempre, bago naman. Ayaw ni Lord ng luma. Gusto ni Jesus ibigay sa atin ng the best. So, kunin natin lahat, no? So, ayan po. Ba't ba tayo napunta dyan? Ayun. Dine, sa mundong ibabaw na ini, you cannot trust anyone anymore. It's so hard. Especially when it comes to money. So, gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Okay. Yang gulong yan sa EDSA ngayon, hindi naman po gulo yan. Actually, maganda po yan. They're expressing what they really feel about this kind of government that we have. Kanina po kausap po yung isang kapatid sa Panginoon. Dismayado rin po siya. Pero sabi ko, come on, mga Kristiyano po tayo. Tayo ang asin at ilaw ng mundo. And I hope ma-resolve po itong ganito. Sana ibigay ni Lord yung pinaka-the best na solution sa problema ng pangyayaring ito. Dahil sa totoo lang po, marami kaming plano next year, 2026, no? Sa negosyo, sa trabaho, balak na yung magpatayo ng mga ganito, mga ganyan sa biyaya ng Panginoon. At lumaki naman po yung business. Siyempre lahat naman po yan dinadapo natin sa palad ng Panginoon. At sabi, na-confirm na ni Lord sa akin, itutuloy natin yan, anak. We will proceed to that. Hindi yan maaantala. Kaya claim it. Ngayon po, na-delay na naman po yung yung hinihintay namin na papeles na pinadala mo mula Amerika. Kailangan yung document niya para represent namin sa BIR. Doon sa isang katransaksyon namin. Po kanina, nandun pa rin daw po sa last destination sa Hong Kong.
So siguro sa September 27 nandito na raw. Grabe naman po. No, another waiting, Lord. Pero sabi niya, Lord, darating yan, anak. The Lord confirmed, darating yan, anak. Wait mo lang. Magiging masaya ang Pasko ninyo. Okay. Anyway, ang Pasko po, birthday ng Lord natin. So, ayan po, ang gusto ko sabihin, no? Let's keep on pursuing our plans. Huwag tayong titigil. Dahil gusto ni Lord maghangad din tayo ng magandang buhay. Dahil ang Panginoon, siya po ang Diyos na nagbibigay ng ikasasagana ng mga mananampalataya. It's not prosperity gospel, it's love gospel from the Lord. Dahil ang Panginoon po natin talaga pong siya po ay napaka-buti para po sa atin pong lahat. Okay, yan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Magulo po yung mga aso, baka makagat kasi ako. So, ayan po. Yes, so Jesus is so good. Let's keep on praying. Let's keep on praying. Actually, nangyari na po dati yan. Meron tayong EDSA 1. Ito po yung nangyari noong 1986, February 25. Then sumunod po, February 25 na naman ng 2001. Tapos ito, anniversary ng 52nd anniversary naman ng martial law kahapon, nangyari naman ng EDSA. Sabi ng Bible nga, yung nangyari noon, nangyayari lang ngayon. Kaya, alam nyo, mag-move on na lang po tayo sa pag-preach ng gospel, ng good news ni Lord. At makapagdala tayo ng maraming kaluluwa sa Panginoon habang hindi pa siya bumabalik. Anyway, ang Panginoong Jesucristo po, He wants to enjoy. Gusto niya i-enjoy natin yung company niya. Ayaw niyang nalilimutan natin siya sa bawat araw. He wants to talk to us tungkol sa pag-ibig niya, kung ano yung magkagawin niya. Tell me your plans, my child. Ayan ang sabi ni Lord. Tell me your plans and I will give it to you. Humingi kayo at kayo bibigyan. That's for the believers. Amen? Actually, nandiyan na po dahil nasa grace po tayo. I-claim na lang po natin and it will manifest. Lord, hiling-hiling ko na lang po yung manifestation ng pera ko sa bangko, yung ganito, ganyan, Lord. Yung bibili naming lupa, magmamanifest yan this 2026 in Jesus' name. Kung hindi nang manifest ng 2026, magmamanifest sa susunod na mga taon, hintayin mo lang. The Lord wants to give you everything. So yan lang po at magkaroon tayo ng positive view. Napakapangit kasi ng nakikita mo, lagi nagkakagulo, gano'n. Muulan pa, si Nando pa alis na po, no? So, mabuti naman, wag na nagisali yan. Mas maigi po ngayon, okay? So, expect good things from the Lord. Kung ang year na ito ay hindi mo nagustuhan, mas magiging maganda ang 2026 sa ating mga Kristiyano. Kung hindi, 2027, walang katapusan yan hanggang may mundo, hanggang may panahon. Hanggang tumanda tayo ng 100 years old tayo, nandyan si Lord sa atin. Hindi pababayaan. Prosper na tayo. Ang kinin natin ng mga biyaya niya, huwag natin pakawalan. Jesus wants to bless you, to bless me, to bless all of us. Thank you. Ano pa na ba to?